galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MXV coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS.
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Pinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. The record na talakayan, masasagap mo na sa DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga karambulista, Ombudsman Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Inspector General Attorney Dodo Dulay, Ambassador Teddy Boy Locsin, Jonathan De La Cruz, and Javier Paulo Capino. Walang prenong usapan na sa DZRH Executive Session.
nagtatanong kung susundan ko siya, dahil ang puso ko ay nabihag niya. Alam mo bang minamahal ko siya, at tunay ang aking nadarama. Kahit ako'y nagmumukhang tanga, ay ayos lang basta kasama siya. Kahit sabihin pa ng iba, nababaliw na akong talaga. Kahit mayroong ibang nagcha-cha-cha, nagrurumba, nagsasalsa. Pwedeng sabihin nyo to sa kanya, ang puso ko'y nahihirapan na. Ano pa ba ang pwede kong gawin na uubra upang maakit siya? Palagay kaya ako ng tato, magpatubo ng balbas sa nguso, magpalaki ng muscle sa braso, magpadagdag ng puwet kay belo. Buksan mo, papasukin ako, bulaklak para sa'yo. Ano bang gusto mo? Good morning, magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa Executive Session. Ako po si Ed Davier, kasama po natin dito Inspector General Attorney Dodo Dulay. Good morning kapatid. Good morning Pilipinas. Live na live po kami ha. Medyo yung aming mga kasama ay siguro ay nagmi-meeting pa ngayong umaga na to. Meeting pa, si Sen JB nasa caucus. Si Sen JB. Caucus ba? Ano ba nangyayari dyan? Sa Lunes ba makakakita na naman tayo ng bagong Senate President o paano ha? Mukhang mainit ang labanan dyan dahil sabi nung kakapasok nga ni Senate President Alan Peter Cayetano, mukhang continuing yung threat na baka sila ay mapabaliktad. Diba? Kasi yung grupo nila napabaliktad yung grupo ni Tito Sen. Si Tito Sen naman, sanay na dyan. Matagal na nang nakaupo dyan. Nakita niya na yan na ilang ulit. Ganun talaga dyan. Oo. Alam mo naman paring Ed, pagdating dyan sa Senado, ano yan botohan lang naman yan. Grupuhan. At siyempre, kung sino nakakalamang, yun ang mamumuno dito. No? At ito naman sa history ng Senado, napakarami nung pagpapalit ng ulo dyan sa Senado, no? At tanggap na po natin yan, no? Ganun talaga dyan. Pag mayroon kang 13 pumirma, 13 ba? 13, no? 13 palagi. 24, ano? Oo. Kaya lang, syempre, titignan mo din yung mga gumalaw, di ba? At bakit gumalaw? Ang yung makakuha ka ng 13 sa isang grupo, normal yun, ano? Pero sa akin, nagtrabaho ako rin, nakita ko yung mga galawan dyan. Ang very telling dito ay yung paglipat ng ilang mga kagrupo ni Tito Sen, di ba? Number 1 nga. Sino ba yung grupo ni Tito Sen na tumawid? Well, ang una kapartido ni Tito Sen. Bakod, di ba? Si Senadora Loren Legarda, di ba? Yan, kasama niya sa NPC. Di ba may pwesto si Senadora Loren sa Senado noong panahon ni Tito Sen? Hindi ko alam, parang kung pro tem ba siya o parang Senate ganun, diba? SP pro tem o whatever. Okay. Pero sa akin, ang mukhang malungkot, sayang nga, wala si Sen JB, tatanungin ko. Kasi Sen JB! Parang medyo humiwalay ng konti, although hindi bumoto sa kabila, si Sen JB tsaka si Senator Mig Zubiri. Kasi yun talaga yung dalawang kanang kamay ni Tito Sen. Dahil majority leader niya si Senator Mix, deputy majority leader naman si Sen JB. Hindi ba? Sa akin, very telling yun. Bakit hindi bumoto sa'yo? Baka Tito Sen, mukhang nakakalimutan mo siguro itong dalawang to. O yung tatlong ito. Di ba? Alam mo dyan, malaking bagay yung personal na pakikisama Di ba? Mukhang 1-2 tao lang yata na alagaan ni Tito Sen. Talagang madidiscourage. At saka sila, pag binilang mo pala ngayon, kasama si Sen JB at saka si Senator Mix, 11, no? Kung kasama nila dati si Sen Loren, 12. Sino ba kasama noon? Kay Tito Sen? Si Isang Bilyar ba kasama nila o si Pia? Yung dalawa, yung magkapatid. Ang kasama nila 15 sila nun 15, yung magkapatid, dalawang Bilyar, isang Cayetano. Si Senadora Pia yata. Kung tama ang aking recollection Ngayon nakabuo na sila. Ngayon 11 na lang ang minorya. Hindi, siyam nga.
Siyam. Dahil kung i-consider mo yung boto ni JB na talagang independent vote yun. Dalawa, independent. Pero kapag sumama din sa kabila yun, 11 pa lang sila ngayon. Kulang pa ng 2. Sa akin, hindi mo pwedeng tignan ng gano'n. Dahil kung gusto mong sumama yun, bumoto yung Fortito Sen. Oo, hindi bumoto Pero ang tanong ngayon dito, kung merong counter coup uli, meron namang counter coup, sino kaya ang magiging itutulak nila maging bagong Senate President? Pag may, alam mo, magbobolohan naman tayo pagka sinabi natin walang role yung administrasyon pagdating dun sa koalisyon dyan sa Senado. Di ba? Ang madaling medyo isakalin dyan, syempre yung mga may kaso. Di ba? So, sino-sino ba may kaso dyan? Ang may kaso dyan, Senator Cheese. Senator, wala pang formal na kaso, pero yung kakasuhan daw. Diba, kumbaga may nakaumang, sinasabi may nakaumang na kaso. May nakaumang, Senator Jinggoy. Di ba? Senator Joel. Di ba? Tatlo yan. Di ba? Magiging swing votes talaga dyan. Yung dalawang independent para sa yung dalawang independent. di si Senator JB tsaka si Senator Migs. Senator Migs. Di ba? Kung kumampi yun doon sa 5, di 3, di 9, di 14 agad yun. Tapos na agad. Makakuha sila ng 2 doon sa vulnerable. Di ba? Di 13. Kaya ngayon, ang umuugong naman, si dating SP at dating Majority Leader Senator Migs. Ang posible. Posible. Diba? Pagkatapos, siyempre, si Senator Bato, hindi na nila makikita ulit. Magtatago. Di bawas din yun sa kanila. Diba? So, alam mo, talagang magandang panoorin. Kaya lang, sa akin lang, di ba, in fairness naman doon sa bagong leadership kay Senate President Alan Peter Cayetano, dati rin na namang nanungkulan dyan, bigyan nyo naman ng pagkakataon. Kayo naman, kauupo lang nung Lunes, nagbarilan nung Miyerkules, katatanggap nung articles of impeachment nung Huwebes, negatibo ka agad, hindi gagawin, etc. Nangako na nga ho yung tao na sa Lunes daw magko-convene yung impeachment, yung Senate, yung Senate as an impeachment court. Di ba, pagbigyan naman natin si Senate President APC, di ba, na tumupad naman doon sa kanyang sinabi. Ngayon, pag hindi siya tumupad doon sa sinabi na, di tsaka natin punahin. Di ba? So, but in the meantime, pagbigyan naman natin yon dahil makikita natin kung talaga bang nagkaroon ng coup dahil ipandidepensa doon sa impeachment o baka naman talagang gawin nila yung kanilang trabaho. Di ba? So, yun ang hindi pa natin alam dyan. Tingnan natin. Pero bati lang muna tayo. Parang dito sa nagmo-monitor, aga-aga nagmo-monitor sa ating DZRH News sa Facebook. Batiin ko lang. Siyempre, good morning. Si Sander Villanueva, maagang-maaga. Bumabati si Marilyn Binay. Good morning. At si Israel Yamado, good morning. Nakikinig sa atin ngayon. At siyempre, batiin din natin yung ating mga kasama dito sa Philippine National Police. So police, tawag dito mga doktor, si Police Colonel Rolly Onofre, si General Matthew Bakay, at General Aris Pestaño. Good morning sa inyo. At siyempre, bumabati sila. Si retired Police General James Brillantes, good morning din po. Nagmo-monitor sa atin. At iba ko pang mga kasama, si General Antonio Maralag, nagmo-monitor yan sa atin lagi. Morning, sirs. At nakikinig dito sa programa. Si Ray Katakutan. Ray, good morning. Ray Kat ng Tarlac to. Ray Kat, ha? At, at nagmo-monitor sa atin. At thank you. Thank you, mga kapatid, sa inyong pag-monitor sa amin. At umagang-umaga, ang dami yung tinatanong. Ang daming tanong dito mga to Tayo muna bumabati din, diba? Sa the Deputy Majority Leader, Lawrence Nonoy Defensor. Ay, oo. Diba? Congressman Noy, good morning sa'yo. Saka pabatiin lang natin the late Congressman Jonathan De La Cruz. Pabatiin natin. Huwag ganon. The upcoming. Upcoming ang Congressman Jonathan De La Cruz. Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, kapatid. Morning. Good morning sa ating mga kaibigan. Upay na aga dyan sa Leyte, Samar at ayong buntag dyan sa Butuan kay Congressman Joboy Aquino. Parang Kong Joboy. Galing mo lang, ha?
na yung baga bigat kay Colonel Francis Cabugon dyan sa Paway, Ilocos Norte. Uy, Yun. diba? Saka sina Ian Yaon dyan sa, Sino? kasama si Mayor Osel dyan sa Kalawan, Laguna. Kalawan, doon kayo na paminta? Oh. Okay na paminta yan, di ba? Oh, yes. Ang mayor ngayon dyan, si Mayor Osel Karitingan. Good morning sa inyo. Good morning sa inyo. Mayors. Di ba yung mga nakikinig sa... Fiesta daw doon eh. Abay, kaliwat kanan ng Dami. pista, Mayo kasi fiesta eh. Kahapon, yung mga tiga San Isidro, diyan po sa bayan ng Parañaque, happy fiesta sa inyo. Lahat doon ang nagdiwang dahil San Isidro... Ang dami pala San Isidro na areas. San Isidro Labrador yun, kahapon. San Isidro Labrador, San Isidro sa Nueva Ecija. Meron din. Meron din. Binabati din natin yung si Governor Oyi Umali. Nakita ko medyo... Oyi, Islim ha? Ganon? Medyo magandang... Matapos na magpa-bypass ba yun? O no? Maganda pangangatawan ngayon. Maganda. Nagre-ready Kung naganda ka sa laban mo kay Congressman Jay Vergara. Tsaka, at saka si Eming. Yan ang mga nag-ano ngayon eh. Nag-iikutan. Yan daw si Kong Eming hindi nagsisigarilyo yan eh. Hindi, never. Ano yan? Slim. Slim. Maganda pangangatawan yan. Pero hindi ko alam kung yung mga sigarilyong umiikot kung paano ang labanan dyan. Doon sa kabila. Sa kabila. Hindi sa kanila. Sa Bulacan. Bulacan. Pero paminsan-minsan, nakakarating daw ng gapan niya mga sigarilyong yan. Kung ha? Arang may ibig sabihin. May ibig sabihin yan. No. Yung mga nagpunta dito si Kong Emeng nung minsan dito sa DCRH, medyo nagtatampo nga ibang tao rito dahil parang wala daw kilala Parang nagmamadali. Pumasok lang daw, may kinausap Tapos hindi man lang daw bumati ng kung ano Kaya tinatanong siya ngayon kung ano yung mga sigarilyo diyan sa Nueva Ecija. Ito pa. Bate. Si Konsehal Pinggoy Lagumbay. Pinggoy. Uy, dating congressman. Dating konsehal. Naimbaga bigat, Pinggoy. At bati tayo pa sa ibang mga monitor sa ating DCRH news sa Facebook. Si Sarah Concepcion watching from LA, California. Uy, layo naman Isa pa, galing Amerika, Leilani at White Shirt, watching from New Jersey. Si RD Imperial, layo dito, watching from Carmona City, Cavite. Ronnie Ilunyo, si Amorcedo from Hong Kong. Rabilito Magallones from Tarlac, Louis Rubibar, Saipan. Andrew Oti de la Cruz, si Jerry Teofilo Landero, si Almormio Batchao Duclaina, good morning, Lucena Gargar, Christian May Sabillano, Maris, si Benjamin Estabal, si Sander Villanueva, si Chit Quevedo, si David Mapala Jaime, si Rosario Poral, Francis Camerino, ang dami at Orly Carlobos, at si Mapataw Calderon Jerizon. Saka ito, si kaibigan natin. Siyempre, si paring Bong Ariola. Diba? Ay, si Bong! Si paring Bong. Saka doon dyan sa Lukban nga pala. Lukban din, nagdidiriwang kahapon. Kasi yung mga pahiyas hindi ba mayroong pahiyas doon sa Lukban? Good morning. Good morning sa mga kaibigan natin dyan sa Lukban. Si Councilor Jason Ariola ng Jose Panganiban Camarines Norte. Siyempre, grupong GM, General Bong Jeronimo, Attorney Marlon Broto, BIR Commissioner Charlie Mendoza, Director June Ebdane, RDO Chris Agustin, saka si General Arnold Santiago ng MPD. Morning po sa inyo. Morning po. Good morning po. Binanggit mo na si Bong. Siyempre, babatiin ko na din yung boss ni Bong. Siyempre. Diba? GM Mel Robles. Oh. Good morning sa iyo. At siyempre kay Undersecretary Jeremy Regino. Yes. Na talagang matindi. Masipag na umiikot at nangangalaga dyan sa PCSO. Ito ba? Good morning, Yusek. Kaibigan natin, siyempre, mga mayors ng Eastern Samar at saka si Governor Ben Bardone at saka yung anak niya, Governor Bardone din yun. Tapos si Mayor Mel Margal, nagpiesta sa kanila kahapon, Salcedo, San Isidro Labrador, Patron Saint. Si dating governor. Yun! Ito yun!
saka si Dr. Laceda ng Zambales. Tama-tama binabanggit mo si Governor Ben Ebardon Itatanong ko na lang dito sa ating kasamang bagong dating, Ombudsman Boying Rimulya, good morning sa'yo. Good morning, sir. Good morning, Ano ba ang masasabi mo kay Governor Ben Ebardon? Magaling na tao yan. He's a chameleon. Yung! Magaling. Tagalog. Ha? Unyango. Unyango. Chameleon. Kasi po, nagbabalit ang kulay niyan. Kada eleksyon. Kada administrasyon. Exactly. Kung saan medyo maganda ihip ng hangin. Kung saan malakas ang sikat ng araw. Andun siya. Para maarawan. Alam mo na, pagka... Alam mo, may mga pangangailangan ng mga, kuminsan, sa mga bayan-bayan, may mga pangangailangan hindi mo iwasan. Ayos naman yun. Kaya lang si Gov Ben, kung nagsalita ngayon, parang hindi nasisikatan ng araw Hindi, nasisikatan ngayon. Medyo... ang hindi nasisikatan ng araw at minsan medyo nalulusaw dahil masyadong iniintindi yung kanyang hawak. Ay walang iba kundi yung mga grupong akala mo ay may nangyayari na wala naman nangyayari. Yun. Mayroong nangyayari na wala naman nangyayari. Kagaya niyan sa Senado. Pwede ba sabihin mo pwede ba sabihin mo you are Mahirap. under attack? Mahirap Kung ikaw mismo, mahirap yun. Tsaka meron kang Marines doon. Pwede mo sabihin mo na gano'n? Marine contingent. Mayroon. Saka may PSBG. May PSBG. Under attack by what? Hindi, theatrical yun. Playing to the DDS crowd. Ako naman Hindi pwede. Alam mo, that's what I saw. Hindi, alam mo, hindi Yung pwede. CCTV ba, sinuko naman sa inyo? Hindi, ganito yan Wala nga raw wala na CCTV? Ang dapat na maintindihan ng ating mga leader, words have consequences. Lalo na pag ikaw ay leader na leader. Hindi mo pwedeng basta ka nagsasalita na hindi mo iniintindi yung sitwasyon Kaya nga pinag-uusapan namin kanina. Alam mo, diyan continuing ko niyan Hindi lang yan tapos na. Hindi ba tapos yan? Kasi hindi ako magugulat kung pagdating ng next week, magpalitan na naman diyan ng majority. Ang sa akin lang, baka naman nakakalimutan na natin yung totoong problema ng bayan. 'Di ba? Patuloy na tumataas yung presyo ng langis. Next week meron na naman daw. Ako natutuwa nga dito kay Energy Secretary Sharon Garin. Kaya magaling si Sharon talaga, magaling talaga yan. Magaling sa yan, ngayon. magaling yan. Finally. Kasi dati, talagang nahahawakan siya ng mga at least kahit umiikot paano dun sa... may pagbabago. Ang daming umaligid doon. Ano yan? At least nagising. Kung kumbaga sa concentric circle, ano yan? Parang ipo-ipo. Hindi, pero papatayin ka doon. Pero kahit papaano, hindi ba? At least nag-step up siya at this point in Alam time. nyo, Because we really need somebody and some people to step up. And then, ang sinasabi natin, yung mga nasa private sector, abay makinig kayo. Kasi ito hindi lang nasa gobyerno ang pinag-uusapan. Kasama kayo dyan kasi ang dami nyo nang pinakinabangan na hindi niyo ibinabalik sa bayan. Yun, mabigat yung pinakawalan. Totoo lang. Ha? Sa totoo lang. Parang gusto mo magkaroon ng wealth tax. Hindi naman. Ang sinasabi, parang gusto mo yung inheritance saka wealth. Kayo na mismo ang magdala niyan. Sa ibang bayan, pag ganito sitwasyon, kayo nangunguna kasama alam mo, yung gobyerno para magdala. Naalala ko nung nagkaroon ng crisis sa Korea. Very vivid in my mind. 1990s ba yun? Mabigat yun. Na yung mga tao nakapila sa lamig, etc. Nilabas yung mga alahas. Mga ginto. Hikaw, kwintas. Ito, kunin nyo para magkaroon ng... May pagmamahal sa bayan. May pagmamahal sa bayan. Ibang klase yun. Diba? Nako. Pero kay Secretary Garin, Sharon. Yung Janet, iba yun. Dengbak siya yun, no? Maghipag. Pero yun yung... Hindi nga, maghipag yun. Oh, yes. Yun yung nagkaroon ng... Kasama ni Janet, kapatid ni Sharon. Yes. Yun yung nagkaroon ng... Oscar. Yun yung nagkaroon ng kaso doon sa Dengbak siya. Tama? Si Janet. Ito Sharon, ano ba ito? Ongoing pa rin yung mga cases niya sa ongoing, ongoing. Pero ako, binabati ko lang sapagkat, alam mo, daming nagre-reklamo doon sa billing nung, yung nagpagtaas ng kuryente. Oo. Di ba? At sana tignan maigi. Kakalit pa sila pag may solar ka. Magagalit pa sila. Itong Meralcong ito, kung ano-ano na pinagsasasabi nito Pero ang dapat na mag-ano dyan, mabuti nga si Secretary Sharon, si Sharon. Medyo pumapalag kaunti.
dapat ang palagan niya immediately in her inner circle. Yung bata mo. Sino? ERC Chairman 1. Nako. Ayun na nga. Alam mo, pag tinanong mo yun, ito lang sasabihin sa'yo. Ganun yun eh, paikot-ikot. Ito lang sasabihin sa'yo. Dapat bantayan din to ni Ombudsman. Alam mo kung bakit? Yung ERC mismo. Kasi sasabihin lang sa inyo, and we only implement what is in the law. Hindi pwede yun. Kailangan palagi nilang sagot. Hindi pwede yun. Di ba? Kaya Mr. ka nga One. ERC eh. Di ba? Alam mo yan, si Mr. One, nandyan na dati yan eh. Dati yan. Executive Director yan. Oo, tsaka alam naman lahat ng tao kung paano ang ikot din yan eh. Oo, malapit. Paano? Dami ng ikot na yan. Yan. Dami ng ikot yan. Si Chairman. Kung meron. Ano ang kanyang... Si Chairman 1. Saan siya nakasandal? Ito. Ano sinasandal? Sa sarili niya yan, boss. Sa sarili niya. Hindi pa siya nakasandal para sa mamamayan. Nakasandal siya. Dapat. Kaya lang tingnan mo itong ang sinasabi nga natin, maraming sabit yung ipiralo. Kung ang i-invoke lang palagi noong ERC chairman mo, kung yan lang yung nasa batas eh. Sabit ka ang talaga. punto ko is that kung meron dyan na against sa interest ng mamamayan, ikaw bilang ERC chairman, mag-isip ka ng paraan para malusutan yan. Gumaya ka sa father-in-law mo. Wala na eh. Wala na? Wala na, di ba? Hindi, nandiyan pa. Nandiyan pa ba? Oo. Humingi ka ng guidance sa father-in-law mo. Chairman. Si Tinex. Ganyan. Pero wala na sa politika yata eh. Ni Juan. Father-in-law niya. Si Tinex de Oro. Kasi marunong yun. Kaya yan at saka si Chairman Noli Pentebella dati. Yan ang mga yan. Kaya lang, ginulo sila ni Serge. Hindi. Kailangan dyan, nandyan pa naman at malakas na malakas. Dapat magpaturo kayo, alam mo kanino? Serge Osmeña. Magpaturo kayo. Si Serge, kakampi naman na meron. Lopez. Pero ito, walang kinakampihan to. Pero nandyan pa sa paligid, nakita ko medyo may ano ba? Itim na itim pa buhok. Pwede ba? Pwede ba? Dating chairman ng House Committee on Energy. Justice. Alam mo na. Dante Tinga. Yan. Okay. Nakita mo? Medyo maganda ba, Bob? Yes, sir. Active pa rin ba yun? Active pa. Hindi pa rin gumagalaw yung buhok? Hindi. Frozen in time. Matikas pa din. Frozen in time. Tsaka nagpaayos ng mukha yun. Ayun ang mata. Hindi, mata. Yung mukha At saka batang-bata ang ano niya. Parang hindi makalabas sa Senado. Ang inspirasyon. Ang inspirasyon niyan, batang-bata. Oo. Batang-bata. At kasama ni Basta ako binabati ko si Secretary Sharon Garin. At least. Madam Secretary, pakibantayan ho itong Meralco. Diba? Alam mo, yung ERC. lang kung ano ang type ng... Nina-adjust ba nila kagad yung kanilang rates? Hindi ko alam, pero ang daming nagre-reklamo. Hindi ko nga alam. Ang ginawa ni Juan, di ba? Recently, akong Jonat, inalis niya muna yung yung pagpataw noong, Green Energy napakadami niya fee. Hindi, alam mo, kaya ako sinasabi to. Ewan ko parang FIT yan, yung fit. Pag tinignan mo kasi yung billing, di ba makikita mo doon. Listahan? May transmission, okay lang. May distribution. Meralco, okay lang. Generation, okay lang. Pero pag tinignan mo, trabaho nilang mag-distribute. So, trabaho nilang tanggapin yung kuryente. Akuin. Fit in yun Fit in, di ba? Akuin yung talo. Naghahanap buhay ka. Pwede bang puro panalo kabig ka? Pagkatapos pagtalos, taong bayan? Pwede ba yun? Hindi, tsaka ito nga parang ang ombudsman. Parang siyang bahay sa kasino. Kung John sindikato. Parang ang bangka niya. Parang ang bangka ng bangka ng wedding. Yung feed-in tariff kasi, in-impose yan nung pa. Nung pa yan ngayon, gawan mo ng paraan para hindi pwedeng pero hindi lang feed-in Ang tanong dito, kung kaya naman pala ni Chairman sa Tornino 1, alisin yung Green Energy na yan, ba't hindi niya maalis yung iba? Kaya mo naman pala. Akala ko ba sabi mo ba, implement niyo kung nasa batas? Unilaterally, ito ang problema dyan. Diba? Ang problema dyan, nandi dyan listahan na yan. Ang problema palagi dyan, ang palagi nilang desisyon, provisional. Yun. So pag sinabi provisional, kaya hindi nila nagdidesisyonan dahil patong-patong yung kanilang mga provisional. ginagawa. Dapat tignan din ng DOE, di ba? Yung pinagkukunan, 'di ba, yung source, yung energy source, 'di ba? From renewable
coal, tsaka LNG. Di ba? Kung pinakamura coal, bakit ka kukuha doon sa mas mahal? Tapos ipapasa mo sa tao. Take or pay. Di ba? So yun lang ang akin. Take or pay pa rin yan, di ba? Ay, kasama yun. And at the same time kasi, yung formula nila, that the formula is the one that is really making it very, very hard for us eh. Ano ba, ngayon ba hanggang ngayon, yung kuryenteng generate nila, pag hindi nagamit, babayaran mo pa rin? Yes, of course. Andun siya. Kasama pa din yun. Kasi nasa batas pa, hindi pa Alam mo, pinapalitan. pag inalis mo lahat ng buwis, kasi may... So, pag surplus tayo, babayaran natin lahat ng surplus? Yes. Of course. Yes. Yes, Kasama of pa course. din. Kasama pa Yun din. ang Boss. usapan, di ba, Kasama boss? yan. Hindi kami papasok pag hindi nyo ginarantyahan, di ba, yung certain amount or certain level, magamit nyo at hindi magamit, babayaran nyo kami. That was the agreement before eh. Pero di ba kailangan talaga natin surplus para may growth? Of course. Oh. Of course. Para meron kang tinitingnan na mas expansion ng industry. Sustainable. Kaya dapat yung surplus, natural surplus yan. Yes. There's Ba't no- kailangan bayaran natin? Pag yan, dinala mo sa ARC, sasabihin sa'yo nga yan yung nasa batas eh. Bakit yun naalis yung charge na isang? Hindi na. Utility ka na, captive audience na, monopoly na. Tapos pati yung hindi Alam mo gagamitin, ito, babayaran pa. Tinan mo Ito, example. ang problema Ano ba kasi, yun? Ano ba yun? ang basic na problema Wala dyan, silang risk sa negosyo. Wala. Para kang ang bangka sa sugalan eh. basic na, ang Diba? naging basic na May problema, labang ka na, may tong ka pa. ang basic na problema dyan, from the very start, tungkol dyan sa energy mix natin and everything else, is the fact na tinanggal natin yung return and rate base as the manner by which we decide on our rates. Naging nawala na ba yun? Nawala na ba? Kasi dati, ang guaranteed profit nila 6% lang, alam ko. return and rate base. Return and rate base. 6% lang ang guaranteed profit. Ganon, nila. noon. Ito Kasi ngayon, nung nawala, Want to sawa na ngayon. Hindi, ngayon, ang ginawa nila from return to rate base was the most yan ang pinakaano equitable computation. for every public service activity, for every public utility. May RORB formula, parang ganon. Inilagay nila sa performance rate. Yeah, alam mo, Performance rate? Kung, Ano yung performance rate? Ombudsman, IG, hindi pa nga ako pumupunta ron. Ang tinitignan ko na lamang. Example, ang bill mo, 2,000. Example, 2,000. Pag yung mga taxes inalis mo, ang mangyayari, magiging 1/4 na lang. Pagka ang ginamit mong energy source, yung pinakamura, hindi yung gitna, hindi yung pinakamahal, mababawasan pa ng additional 20%. So pag inalis mo yung taxes lang at chinek mong maigi yung energy source niyang Meralco, di ba, na kung ano-ano na pinagsasasabi, mababawasan pa ng additional 20%. Therefore, yung 2,000 mong bill na binibigay sa'yo ng Meralco, pag inalis mo lahat yun, 1,000 bill mo. Ito, sample. May sample ako ng... ginamit mo. Doble ang binabayaran mo. Doble binabayaran. Doble. May sample ako ng Sige. nila. Sample. Ang singil na una, generation. Okay yan. Malaki, Generate mo eh. Pangalawang charge, transmission. Pangatlo, system loss. Yan ang matindi. Matindi to. Kano kalaki yung system loss? Ano siya? Ito parang X nasa... percentage, ilang percentage? Almost 10% of the generation charge. Wow! Sabi ko nga sa'yo, Ombudsman. Di ba tapos? Marami yan. May distribution, Meralco. Distribution, Meralco yan. Distribution, Meralco to, ha? Magkano yan? Retail. Ano yung kalahat? Almost 1/3 doong generation. Senior citizen, meron. Okay lang yan. Ano senior citizen? May charge tax, senior citizen. Kasi Para sa ano to, yung mga matatanda, parang ito ginagamit na. Subsidy. Okay to, walang problema to. Kasi senior citizen na tayo. Ginagamit yan para dun sa... Basta nakarehistro sa'yo. Hindi pa yata sa akin. Huwag mo sabihin, senior citizen tayo. Government taxes! Ito pa, government tax. Lahat ng senior citizen, ha? Ilagay nyo yung pangalan nyo sa electric bill. Ng kontador. Ng kontador para maka-discount kayo. Tama. Yan. Ano ba? Tapos, universal charges. Yan yun yung all-in. All-in yan. Yan yung all-in. Tapos, fit-all renewable. Yan yung fit. Yan yun. Meron pa yun. Tapos, Paano? How does it work? Ano yung fit-all? Hindi ko lang kalagay lang. Basta fit-all lang. Renewable, may charge. Meron ng charge. Lahat yan may corresponding charges. Para sa renewable. Babayaran mo yung renewable. Babayaran mo lahat yun. Hindi, kaya nga. Ano fit-all yan? Yan na. Basta kung ano ba yung mga solar nililista, babayaran natin. Yes. Siguro. Yes. Dapat papaliwanag yan. Kaya talaga yan. Tapos, may isa pa. May dalawa pa. GEA All. Ano ko yung GEA? Ano yung GEA All? Renewable din. Ang dami,
Oh, tapos may huli, lifeline. Okay lang yan. Hindi, yung lifeline, okay. Dami. Okay lang Subsidy yan, yan yung subsidy. Oo. Yun Mga dun sa- mababa Pero pa maliliit konsumo. lang to kasi yung senior citizen. 200 kilowatt. Sentimo lang eh. At saka yung lifeline. 200 kilowatt. Ilang milyon naman ang ano. Basta ang point ko lang dyan, pag yung sa 2,000 bill nga, pagka inalis mo yung mga taxes etc. yan, mababawasan ka kagad ng 30%, mga 600. Pagka yung energy source mo, pinili mo yung pinakamura, hindi yung nakagitna. Babawas pa ulit. Babawas ka an additional 400. Oh. Therefore, yung 2,000 bill mo, 1,000 lang dapat. Maximum yan, 1-2. Oh, ang tanong ko, ba sinong nag-aalaga sa mga tao para hindi naman masyadong pahirapan ng ganyan? Yun. Di ba kawawa naman yung mga tao? Talaga. Ito yung mabigat di ba? Sinasabihin nila, may power shortage. Yes. Pero meron silang unused energy. Meron sobrang binabayaran. May sobra pa rin binabayaran. Bakit gano'n? Hindi, ito ang tanong eh. Marami daw tayong energy, may sobra-sobra tayo. Ba't brown out? At yan lang. bago, Hindi sa tao eh. Ha? Oo. There's no such thing as Sunod, There's no brown out. ang ating power sources talagang very very thin yan. Wala yan. There's no such thing. Basta ang akin, bago Hindi tayo nangyari mag-break ha, DOE, ERC, bantayan nyo yung Meralco. Tapos nagsusuplado pa dun sa solar. Mamaya. Teka lang. Ito si Joe Saldariagang ito. Joe, medyo pag-aralan mo maigi. Diba yung sinasabi mo? Dahil marami nang may konting ginhawa. Diba? Kung ano-ano pa sasabihin mo. Si Joe medyo nagministro. Nagministro na. Si Joe has an unenviable job. Hindi. Pero this is we should not only be focusing on Meralco, although it's the biggest power distribution. Ang natin, yung mga electric cooperatives, antitindi ng At mga... lahat ng binabanggit ni Atty. Dulay na yan, meron din sa local cooperatives. Ganun ba? Yes, of course. Of course. Pareho din. More or less. More pa yun kasi may mga dagdag doon na hindi mo alam. Ay, sos. Ngayon, magbe-break lamang tayo kung Break muna tayo. Para ano? Ang importante lang, itong ERC at saka Department of Energy, talagang lumabas kayo dyan at ipaliwanag ninyo na mabuti. Bantayan nyo yung Meralco at bantayan nyo yung mga sinasabi ni Joe Saldariaga at yung mga distribution utilities, bantayan ninyo sa probinsya. Nationwide. Magbe-break lamang tayo. Oras po natin, 44 na minuto na makalipas sa 9 ng umaga. Ang oras na yan ay hati. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Hagton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalat Hagton, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong Executive Session. Nung isang araw, nagmamaneho sa Cubao. Aking nakita, babaeng saksakan ng ganda. Sinundan ko ang kotseng sinasakyan niya. Hindi ko nakita, may dumarating pala. Hindi ko naiwasan, kami bigla nagkabanggaan. Nung magkamalay, ay nasa
Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Ombudsman Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz at Inspector General Dodo Dulay. Good morning, gentlemen. Good morning. Good morning. Sarap. Kailan ba yung Bangsamoro? Hindi muna yon. May Wala September mo muna, ba? hindi mo matutuloy. Wala muna. Ha? Wala muna yon. Oh. There is a petition coming from the leadership of the present leadership of the Bangsamoro na i-suspend muna yung Election? Yung election. Bakit di COMELEC has already posted yung kandidato eh. Yes. So, But there is an ongoing request. Paano ba sistema ng Bangsamoro? Anong Yung regional assemblyman, mga ganon? Yan ang members of the BTA, Bangsamoro Transition Authority. Hanggang ngayon ba, hindi pa nare-regularize yun? Wala, mga appointed lahat yun. Yung sina Iqbal? Wala na yung sinekban. Yung iba na ngayon ng chief minister, hindi na si Murad at lahat. Nag-aayos na sila. We have a new secretary for the peace process, si General Oban. Ed Oban. Oo, siya ang pumalit kay Carlito Galvez. General Galvez. Ito si General Oban to. Mandami rin pala, 107 candidates for parliamentary and district. There is a continuing request. 17 for Basilan. Continuing request. There is a continuing Hindi pa ginagrant. Of course, naghahanda ang COMELEC. Ang naging problema kasi dyan, how are you going to allocate the representatives that are supposed to be representatives for Sulu? Yung Sulu. Yung Sulu kasi. Yun ang naging issue. Kasi dito sa announcement nila, meron 17 candidates for Basilan 4 districts. So, ang tanong, 10 tuloy ba? for Cotabato. Tuloy ba? Hindi. 33 for Lanao del Sur. Naghahanda. 11 for Maguindanao, 16 for Maguindanao del Sur, 7 for Special Geographic Areas 2 districts. Ano yung SGA? SGA, yan yung mga carve out of yung mga North Cotabato, South Cotabato na hindi pa na completely na... meron naman na 13 for Tawi-Tawis 4 districts. Yun ang pinagtatanungan. Reallocate na yung dating sa Sulu. Yung for purpose yung distrito ng Sulu, nililipat na. Reallocate. So may batas na yun, di ba? Meron. Nagpasa na sila. Ang sinasabi, that was the condition president di ba? Ang sinasabi ko lang, there is a continuing request. Yun lang. From the locals themselves. From the chief minister and his group. Okay. Bago kasi yung chief minister. Naiikwan muna. Kailan ba dapat yan? September. So kung hindi magbibigyan, tuloy. Kaya nagpe-prepare. Para ang COMELEC. Nako. Ngayon. Para rin yan yung preparasyon sa impeachment. By Monday, sinabi na ni Senate President na tuloy tayo, forthwith. We're going to go through the processes. The impeachment documents have been transmitted to the Senate. So wala nang masasabi dyan. Nagpagawa na yata ng robe ang lahat ng mga tao doon na kailangan. But we have to monitor yung commitment na yun ni Senate President Alan. We have to do that. Sabi ko nga kanina, dapat naman na pagbigyan at kung hindi niya tupadin yung mga sinabi niya, tsaka siya diba? We hope mangyayari yun. I hope mangyari kasi talaga namang proseso yun Yes. Tsaka talagang kailangan yung gawin from the House and the Senate. The House has already transmitted, done its work. Nandun na sa Senado. Senado, kumilos naman kayo. Ngayon, siyempre first order of the day, aside from will be the reorganization of the Senate. Yung mga committees. Wala pa ba? Hindi ba nabubuo? Hindi pa. Wala pa. Kagaya niya. Kaupo pa lang, no? They will not have to tapos come out nagputukan pa. with new chairpersons dun sa mga iba't ibang committees. Number 1, pati yung leadership. Tatlo pa lang ang officials na mayroon dyan Senate President, Pro Tempore, at saka Majority Leader. Wala pa nga majority. Si Joel. Wala, acting lang. Joel, no. Acting, no. Hindi daw niya kayang... Hindi, kaya nga, for purposes of now, reorganization. Yan ang kanila. Siya nagtumatayong at majority leader at this point. Pero, they have to reorganize themselves. Hindi tinanggap ni Senator JV, di ba? Hindi.
Ibig sabihin, ito, tanong ko lang kung John at ibig sabihin, on Monday, pupunuin pa muna yung liderato ng Senado. Yes. Ganun ba? Pati yung I-elect nila. I-elect nila, pati yung OSA. Ayun. Yung Sergeant at Arms nila. So, ibig sabihin ngayon, ang sigurado pa lang ay Senate President. Yun pa lang. At saka Pro-tem automatic na yun, kasama na sa botohan. Kasama na sila. Tapos yun sa susunod na unang session nila, yun namang ibang mga committee. Chairman, ganun ba yun? Yes. Blue Ribbon, etc. Ayun. At saka yung and then they will work on the procedures for the impeachment. Kasi yun ang pinangako nila. Di ba may procedure on impeachment na to? Yes, but they have to vote on it eh. Hindi, but pinangako naman ni SP, di ba, na nireview na nila at kung yung grupo lang daw nila ang tatanungin, hindi daw sila mag-object doon sa rules na ginamit doon sa 2 previous impeachment courts, no? Oo. So, I hope mangyari lahat yun kasi baka mamaya meron kang hindi mahawakan doon sa grupo mo at mag-o-object doon sa... May mga biglang tumatayo na hindi mo naintindihan. Diba? I hope mangyari lahat yan because alam mo, pagod na tao eh. Di ba? Sa tao naman, kahit sino naman dyan umupo, laging merong kalokohan. At saka yung forthwith, it involves also natapusin na rin yung impeachment. In other words, forthwith na. Dumisisyon na the members of the House Prosecution Panel will be there. At ito lang ang tanong ko, meron lang kasi... Kailan? Sa Monday? Monday. Meron lang akong nakita doon. Ombudsman, si Attorney Do. Doon sa botohan, parang may isa doon hindi bumoto. Saan? Sa impeachment, nag-neutral yata. Di ba? Saan? Sa district niya. Pagkatapos, he is part of the prosecution team. Sino yun? Ganun ba? Pag hindi ka bumoto, tapos part ka na... sa Cagayan de Oro? Yun ba yun? Doon sa area yun. O Jensan? Cagayan de Oro yun. Hindi, si Suwan? Si Suwan? Hindi, yung si Kit Flores ba? Kit Flores? Bukidnon ba yun? Bukidnon? Hindi. Totoo ba? Hindi. Magaling yun. Tsaka very clear mag-explain. Pero kung totoo hindi ko alam kung baka naman mali yung nabasa ko, na ikaw daw ay nag-neutral pero parte ka ng prosecution team. Parang sa akin meron lang konting gap, diba? That needs to be explained. Why did you vote na abstain tapos parte ka doon sa prosecution? Parang sa akin baka naman merong magandang explanation. Hindi, I think he was able to explain himself. Ayun baka magaling yun, saka mukha amable naman, amable. Si Kit. Kung yun lang at si JJ Suarez, doon ako. And then I think one of those who should explain himself, because lately I think it was only yesterday o baka naman is no less than Lord Defensor himself. The Senior Deputy Majority Leader. The Senior Deputy Majority Leader should explain himself. Kasi sinabi niya, meron siyang binanggit kapon doon sa isang interview. Yes. Diba? And I think and because he is part of the prosecution team and he's part of the House leadership, he will probably be the spokesperson kasi marunong naman magsalita itong si Kong. Yeah. But I think he should explain himself. Kung ano ang konteksto. Kung ano ang konteksto ng sinasabi niya. Lawrence Defensor. Defensor. Because he said something that might be misinterpreted. Yun lang, Kong. Mabait din naman, saka mahusay ito. Dalawa sila. Meron na naman. Meron. Nakapila. Sige, magbe-break muna po tayo. Oras po natin, eksaktong 10:00 ng umaga. Nabigla ako doon. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na.
Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max sa alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. With a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Pride Bar Blue. ACS. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Flashing like lightning, I can't believe it. My eyes won't fail me, so I am not loaded. Time rolls swiftly and I keep rock and rolling. Forget to open my eyes on a bright morning girl. Manila girl. Manila girl. Manila girl. Manila girl. No one's gonna block you, no one's gonna stop you. Your feet is moving steady. I dare you follow me. I followed all rainbows, it took me all directions. I found me no girl, but for pearl and stone gold. Good morning. Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Congressman Jonathan De La Cruz, Ombudsman Boying Rimulya, Inspector General Dodo Dulay. Good morning, gentlemen. Good morning. Kaya daw hindi paring Ed. Kaya daw hindi pumasok si Pao ngayon. Nahihirapan siya, na inisip niya yung 1 kilo na pogra. Bakit? Meron ba tayong 1 kilo pogra? Meron ba 1 kilo po? Meron ba? Ay, meron ba? Mamaya. Mamaya? Ang huli kong narinig ng ganyan si Toby Chanko eh. Ganon? Oo eh. So, 1 kilo pogra? Pag-usapan nga lang natin yung kasi nung galing ako sa probinsya, nakita ko yung mga yung siklista. 'Di ba? Kung ano ba yung merong bang nanalo. Meron bang tour of Luzon? Luzon, pero parang kulang sa publicity. Sayang. Kasi alam niyo nung araw, nung mga bata po kami mga kababayan. Diba? Yan ang inaabangan niya. Nung panahon nila, Paquito Ribas, Joso Malde. Yan. Diba? Sina Padilla. Binabantayan ho namin yan. Lalo na yung Eagle of the Mountain. Yes. Yung aakyat po doon sa zigzag ng Baguio. Pero ngayon parang, ako nakita ko, pero hindi ko alam. Akala ko nga, ensayo lang eh. Hindi pala. Medyo kulang sa diin. Kulang sa diin. Ang nanalo tuloy yung Russian cyclist. Kasi nung araw, pag bumili ka ho ng mga tabloid, yung mga Tempo, People's Journal, alam mo, merong mga graphics nung siklista nasa harap. Sino number 1, ano yung oras na total, sino number 2, number 3. Sayang eh, kasi lalo na ngayon na meron ho tayong mga social media, dali-daling para ho ma-inspire muli yung ating mga kababayan. 'Di ba? Ang ganda-ganda nung ano ba tawag natin diyan? Tour of Luzon. Tour of Luzon. Diba? Sayang yun, sayang. Hindi man lang natin bigyan ng magandang publicity. Dati naalala ko pa yung sigarilyo sponsor niyan eh. Marlboro. Di ba? Marlboro. Ngayon bawal na yata sa mga tobacco companies na, di ba?
ano yan Tour de France, iba yun. Ha? Iba rin sa yun, Europe, oo. talagang inaabangan yun. Sayang to. Every summer mayroon tayong... Ano ba yan? Regular na ba yan? Ngayon? Regular. Napag-usapan niya yung probinsya kasi, Wala no? tour ngayon? Wala. Ay, Tour of Wala Luzon. pa ngayon. Tsaka tagulan na eh. Luzon eh. Tapos na. nga eh. Tapos na. Amo, hindi mo alam. Hindi na, no? Oo. Hindi masyado Hindi na kamukha na dati. cover. Wala, hindi masyado Walang naman. vlogger man lang o Wala. walang YouTube, Kulang sa publicity, kulang sa Kaya- diin ng konti. Tsaka yung vlogger yung mga ibang Yung Sino organizer. yung sponsor? MPTC. Metro Pacific? Malaking Magaling problema yan, na. ah. Sa kanya yung One News, wala silang report. Oo. Konti lang. Meron sila pero sa panggabi na... hindi Yung gabing-gabi na. Oo. Wala na. Pero ito, Wala yung mga bata kasi hindi nila na... Hindi nila appreciate yan. Dati nung Mga ating bata. panahon. Tayo yan, iba eh. Mga millennial, hindi nila naintindihan. Sumaldi, di ba? Oo. Eh, tsaka ano yan, ha? International phenomenon Yes. yan eh. Mm, Lalo yes. na sa France, di ba? Yeah, Tour de France. oh. Tour de Hindi, France. sa buong Europe. No, buong Europe. Buong Europe. Matindi. Tsaka sa Amerika din. Baka ng panahon ni Lance Armstrong. At saka Yes. ito, nung araw hindi pa uuso mga kababayan, baka yung mga millennials, yung mga bata, na nabibit-bit nyo sa dalawang daliri yung mga Oh. bikes ngayon. Ito, Ngayon yung araw talaga, ang hirap ng dibakal yung bisikleta mga nun, yun. dibakal yun. Di ba? Pwedeng ipalo sa'yo yun at pag nahilo ka. Dati, Cromoli. Oh. Ay, Cromoli. nung... Until 1990s yata, Cromoli. Tsaka ang kakapal ng mga Batalya? Naku, Diyos ko, para kami dalang... Ang bibigat ng sasakyan nun. Ang Under bibigat- chassis. Parang jack. Parang jack ng truck. Yes. Kaya palagay ko nga nung araw... naalala ko, ang mahal na bike doon, ang Batalya aluminum. Aluminum, Yung mahal oo. yun. Yung Ang hirap ng ano doon. Kaya yung mga gagaling yung mga yun. talaga yun. Si Naribas, Sumalde, Padilla. Natutulog yun kung saan abutan ng gabi. Oh. Di ba? Kung sa park lang abutan, maglalatag lang ng konti. Di ba? Ngayon yata meron ng mga... Hindi, may mga team Kanya-kanyang team. Kanya-kanyang team yan. Pero palagay ko kung nung araw nabigyan ng ganun suporta at saka equipment, yung technology nandun na. Iba yung iba. Kayang-kaya natin yun. Oo. Sayang, sana next year, Next year, may balik. MPTC. MPTC. Sino, Mr. Pangilinan? Maiba lang ako, no? Dahil pinag-uusapan tayo ng probinsya. Meron lang kasi nagtitext, marami nagtitext ngayon, mga taga-Siargao. Nagre-reklamo yung mga taga-Siargao kasi daw Mga Israeli. yung mga Israeli daw na nandun ay nanggugulo na at marami ng owners na nagre-reklamo, mga business owners, at in fact nagpunta pa yata yung Israeli ambassador doon sa Siargao, ano? At ang nagbitaw ng salita naman, ang sabi, kung nanggugulo, dapat ito ay panagutin, ano? At hindi dapat konsintihin. Hindi, wag ko kayong mag-alala sapagkat nakausap po natin si Commissioner Attorney Joel Biado ng Bureau of Immigration noong isang araw at nangako po siya aaksyonan ng mabilis itong mga umaabusong foreigners dito sa ating bansa, hindi lang sa Siargao. Pero palagay ko panahon na Ombudsman Kong Attorney IG. Gusto kong pumunta. Ha? Siargao? Oo. Baka panahon na ho na maglagay kayo ng satellite office diyan sa Siargao. Sapagkat napakarami na hong Sa lahat ng islands natin na sa lahat ng malalaki. islands na malalaki na maraming foreigners, di ba? Mindoro, meron yata. Marami doon. May power naman ata immigration, no? To damputin yun for undesirable. Pwede. Basta after investigation, undesirable. So, meron lang magreklamo. Meron na. Pero ina-action na ni Com Joel. Nagrereklamo na kasi ang dami ng reklamo to, tuloy-tuloy, panay ang text, ang dami. Mga business owners hindi lang They're being discriminated in their own country. Sabi hindi lang racist pa yung nang abusado pa talaga, nang gugulo talaga. Sabi ni Dennis, wag daw ko kayo mag-alala, Ombudsman at mga kasama. Sapagkat yung malaking landowner diyan sa Siargao ay siya na mag-aayos. No si. Sino? No si. Nasa Davao yan. Nasa Davao yan. Nasa Davao. Hindi ba Siargao base yun? Nasa Davao. Robert Alvarez. Ganun ba? Diyan sa Siargao, ang nandyan, yung mga tulay na hindi natapos. Yung mga kalsada, hindi natapos. Diba? Tingnan Dalawa yung malaking landowner dyan. Sayang, pero maganda pa naman Siargao. Kahit na maliit daw na lote dyan, nasa kanila na. Maganda na Siargao, maganda pa tanawin daw sa Siargao. Di ba? Basta't wag ko kayong mag-alala. Magugulat na lamang po kayo sapagkat yan po kukunin na yung mga yan. Yan po nasa radar na ng Bureau of Immigration. Oo, dapat lang dahil alam mo, ito naman ay request lang kay Secretary Cuna. Yung mga islands po natin, tignan nyo na mabuti. Bakit? Mitch Cuna.
Mitch Kuna. O bakit? 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 Basic mix, May maraming mga islands ngayon na ano eh. Ano? Na-occupy. Ano yung pinabagmay-ari na ng ibang mga mabang foreigners? Through ganun? their, ano, through Filipino their, dummies, Filipino dummies. Spouses. Spouses, matagal na naman. Hindi, Rafa. matagal na yun. Pero ito, over. Medyo kagaya niyan. Parang kilala ko yung sinasabi mo. Dati meron dyan sa Mindoro, sa Oriental Mindoro. Magandang isla. Na dati, meron ganon. Medyo na ganon ng konti na ngayon. Hindi na masyadong... Di ba merong presidential decree dyan na you Bawal. cannot own private islands less than smaller than 20 hectares yata, parang ganon. Hindi, meron. Walang ganun. May ganon, may PD. That you pero cannot ma- have it pero titled and you cannot own it Maraming private. private islands less than that, yung sinasabi mong size, privately owned. Meron. Hindi, In fact, yung problema di ba? in fact, marami dyan ibinigay through Congress. Yes. Ganun ba? Yes, Pumasa ang batas, nagpasa ng Nagpasa batas. ng batas para lang ibigay yung... Yes, sir. Yes. Because of that presidential decree. Hindi ko alam. Meron yan, may PD yan. May PD. Pero dapat tignan ng Dapat mabuti. tingnan ng mabuti. May Sekmich ko na. Baka proactive naman to si Oo. Sekmich. Baka mamaya, ang bilang tayo ng bilang 7,100 something islands patagal tayo. naman na Yung pala 6,700 na lang. 6,000 na lang. 6,700 Hindi natin yung iba. Hindi, iba kasi pinapatag raw eh. Oo nga. Ginagawang panambak. Ginagawang panambak. Oo, grabe. Ngayon, ito muna, babati tayo kay Dennis Dabe at saka kay Mitos Dabe. Belated happy birthday. Belated. Yeah. Tsaka binabati ko din si Fiscal Debbie Penaco. Yes. Si happy birthday at magpagaling ka, Fiscal Debbie Penaco. Tsaka ito yung si Mamer Manawis ng Pangasinan. Good morning po sa sa inyo. Ang nakita ko pala, ombudsman, pero malakas pa din Congressman Morris. Tumugan. Hoy, Okay malakas pa si yun. Morris. Okay pa si Morris. Magaling yan. Single ano yun? Ano na yan? 83 na yata siya? 82. Nakasalubong ko sa tea house. Hindi, okay pa siya. Okay pa. Single ano yan? Single... Sabi na kasalubong, sa Pinewood o sa... John Hay. John Hay. Si John Hay. Single ano yan? Single. Ay, hindi ko akalain na ganun pa. Hindi, Tsaka magaling pa pumalo yan. Single nga. Makakahiya nga sumabay sa flight niya kasi magaling yan. Pagka ikaw dumibot ng medyo malaking konti, kadibot ka. Yari ka. Pupulutin niya. Tapos babalik niya. Babalik yan. Kaya ako naobliga akong pulutin ko yung dibot at ibabalik ko kung saan ko. Galing. Congressman Morris Dumogan. Nakabalik. Paano ba to? First term, ano? Ulit. First term. Ulit. Hindi na control ni kakampi niya ba si Magalong nung tumakbo? Yes. Oo, Magalong. Kaya siya nakabalik. Ang kalaban nila si Mark Go. Mark Go. Yung mahirapan na rin makabalik siguro yun. Yan, judgment talaga nung bandang dulo. Mali-mali yung judgment. Ito, si Congressman Ahmad Tumawis. Congressman, good morning. Sino pa bang mga kaibigan natin na palagi daw nakaabang nito. Kanina papasok pa lang ako. Nakaabang na daw yung mga nakikinig sa atin hindi, sino Commodore. The good morning. Chicharon capital of the Philippines. Meron silang ginawang bago sa Santa Maria. Naglagay sila ng cold storage at saka abattoir. Kasi hindi naman yan yung mga malalaking ginagawa. Kasi meron daw isang mayaman dyan na gumagawa ng malalaking mga warehouses. Hindi, iba yun. Iba yun. Sa kabila yun. Sa kabila. Hindi, dyan daw sa Santa Maria, area Doon sa area ng after. Matindi raw yun. Mabigat yun. Ito naman, abatwa kasi ang gusto yatang nag-ano sila ng hog racing all over the district. Tapos gagawin nilang chicharon capital daw talaga ang Santa Maria. Ganda naman yan at kung makakatulong sa local economy. Makakatulong ng todo yan. Local economy tsaka makakapagbigay ng hanap buhay doon sa mga tao. Tsaka processing yun. Ang sana na yung gawin natin yung chicharon natin maayos na maayos. Bago tayo mag-chicharon, ayan na naman, pinasok na tayo ng technical. Meron? Breakdown muna po tayo. Oras po natin, 16 na minuto na makalipas ay 10 ng umaga. This time check is... Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan,
kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa Masaganang Pinas. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Normal na sa isang mag-couple o magkasintahan ang makaramdam ng selos na nagiging dahilan pa nga ng mga hiwalayan. Karaniwang dahilan niyan ay kung may third party o kung may ibang taong involved sa inyong relasyon. Selos din sa mga material na bagay, minsan ay sa kaibigan at iba pa. Pero paano naman kung ang pinagseselosan ay patungkol sa past relationship ng iyong partner? Nako, mahirap yan dahil ito raw ang tinatawag na retroactive jealousy o ang pagsiselos sa mga naging past relationship ng iyong partner. Ayon kay Emily Cook, isang family therapist, ilan sa mga senyales na ikaw ay nakararanas nito ay ang pagkakaroon ng insecurities o ang pagkukumpara mo ng iyong sarili sa mga nating naging nobyo o nobya ng iyong partner. Isa pa ay ang pagkakaroon ng matinding interes, palaging pangungulit at pagtatanong para lang malaman mo ang background ng exes ng iyong kasintahan. Kaya naman narito ang ilang mga payo ni Patrick Chitham, isang clinical psychologist, kung paano nga ba may iwasan ang pagkakaroon ng retroactive jealousy. Una, dapat matutuhan at tanggapin ang ating mga sarili at isipin kung ang mga sasabihin at iisipin mo ba ay makatutulong o makabubuti ba ng inyong relasyon. Pangalawa, ugaliing ilagay rin natin ang ating mga posisyon sa iba. Kung gaano mo kagustong maging successful ang inyong relasyon, isipin mo na gayon din ang kagustuhan ng iyong partner, kaya't wag laging pangunahan ng mga bagay na wala tayong kontrol. Panghuli at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa inyong mag-partner. Ika nga nila, communication is the key, kaya't ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pag-intindi sa isa't isa ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon nito, lalo na sa mga nakaraan na tapos na. Kaya move forward and go for the better para tumibay ang inyong relasyon. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Executive Session. Sinasabi ko sa'yo na wala akong naramdamin kung ikaw ay lumayo at hindi na akong mahalin sa paghulog ng luha. Ako ngayon ang may dusa kung ang isip mo'y hindi na tayo magmamahala. Good morning. Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Davier. Kasama po natin, last segment, Ombudsman Boying Remulla, IG Dodo Dulay at si Congressman Jonathan De La Good morning. Good morning. Ito, bago tayo magtapos, tanungin ko lang si Ombudsman, sabi, kayo daw ay nakatanggap na noong partial Senate Blue Ribbon Committee report na kahit nagpalit ng liderato sa Senado, kayo nakatanggap na naman. Ano ba ginagawang hakbang ngayon ng Ombudsman dito sa report na ito?
Meron kasi kaming ongoing na investigations sa flood control. Okay. Um, So tuloy. Ang estimate ko sa investigations namin from 35 to 45 investigations na current. Ha? Oh. Ongoing. Ongoing yan. Ongoing yan. Eh, syempre, tinaas natin na standard eh. Hindi natin wineponize ang office. So we're trying to call in, we bring in the evidence needed to charge people kung kinakailangan. Case build up talaga. Case build up talaga. Case build up. So itong report ng Senate is very useful to us. Kasi nga, it will help us, it will supplement our efforts in investigating those But still, you have to validate it. profited and took part and lahat ng ginawa Ito tanong, sa flood control. Mga talaga ito nagkasala. tanong dito, Ombudsman. During the hearing ng Senate Blue Ribbon, they all made declaration under oath. Ibig sabihin, sumumpa ito mga to. So, sa Senado lang nga. Ito ba considered ba to in law na statement, sworn statement? Pwede na to i-consider also as a sworn statement pagdating sa inyo? Yung Senate report, of course, will be nice. Kasama na yun. Hindi, kasama yung mga transcript, di ba? Yung mga Kasama transcripts eh. Considered na yun, under oath na yun. Yes, but we will need to validate it. Validate. Siyempre. But at least, hindi na kayo manggagaling sa zero. Yes. Hindi. Pero ongoing na eh. Oo. Alam mo, itong office na to, ang design talaga nito, is really to ferret out the facts. Kaya meron kami fact-finding eh. Tama. Yung fact-finding namin, yung FIO, yun talaga yung the most important phase. Kasi dyan malalaman kung kinakailangan gumalaw pa yung kaso paakyat. Okay. Pa-PI. At So, saka, dagdag investigation pa yung fact-finding. Dagdag investigation. Tsaka doon mo malalaman kung yung mismong FIO office na yon o yung officers na nando doon may tinago. Parking. May mga ganun. Maraming ganun. Maraming ganun. Kaya maganda itong Senate report na ito because it will help you lead to other things. Kahit pa paano. Maski pa paano. Pero marami kami nahihinog. Pero marami sa kanyan, mga probably, kasi ang dami natin may focus tayo sa first priority, second priority. Pero by September, marami tayong ifa-file pa tungkol sa flood control. Tsaka yung mga conflict of interest cases. Dalawa. Yung conflict, napakarami. Yan, low-hanging fruits talaga yan. At saka ito... So 35 ongoing Actually, maganda. a little more than 35. Yan 35 ba na yan? Kasi ngayon, na-monitor na natin yan. Kasi pag nag-i-issue na sa PINA, I have to sign it. Ikaw na. When it comes to Congressman. Not anybody else. Centralized sa akin. Meron pay grade. Sa akin ang sa PINA. So I suppose basta ako, aakuin ko lahat ng sa PINA na yan. Basta mahalaga. Ganun, dati kanya-kanya. Kasi na-weaponize pa ganoon. Dati kanya-kanya. Baka magkaroon ka ng operation na baka okay, magka-maverick okay. operation yan. Ako inaako ko talaga. Sabi ko sa kanila, ako naaako niyan. Para wala masasabi. At least, tungkol sa opisina natin na meron tayong ginagatasan dyan. Hindi pwede sa akin yan. Ito lang Congressman, Ombudsman, papaalala ko lang sa'yo. Baka sakaling nalilimutan mo at tuwing makikita mo ako, sana maalala mo. Huwag mong kakalimutan yung members ng small committees, ha? Andiyan na yan. Both from the majority and the minority, ha? Ang bigat niyan. Senate and House. We're working on the second draft complaint already. Sa conspiracy for plunder. Ginagawa na. Alam mo, Ombudsman, second draft complaint na. Second draft Ang first draft namin 61 pages. Tama. Mas sabihin ko sa inyo. Yung second draft, yung complaint. 120 pages. Pero mga dadami pa yan. Kasi we're still getting the evidence. Marami dyan. Alam mo, meron dyan. Nung pumasok doon sa committee, mapayat pa eh. Ngayon, parang garapata na. Small committee? Small committee, ha? Dalawa yan, ha? House and Senate. Para even, ha? Kasi para hindi Kasi maraming nagtataka. Nasaan na daw si Stella Kimbo? Yan, ha? Para lang klaro. Basta yan, inimbestigahan. Nasaan si Manix Dalipe? Nasaan yung minority leader Libanan? Pero dito sa Senate Blue Ribbon Committee, Ombudsman Boying, nakita natin na actually part of it, mga kapwa niya kasama niyo dun sa Senado ang nasama dun. At may recommendation ng Senate Blue Ribbon, di ba? Meron. Kasama sa validation It's about yun. time that as a country, we face reality. Correct. Na kailangan ayusin natin ang sistema. Yun lang naman yun. And we have to kailangan managot, panagutin. We have to lang para
wag nang tularan sa kinabukasan. Alam mo yung We have to take care of our nation building na tayo. Nation At, building. yan sinabi mo. Processes and institutions. Ang nagiging problema ngayon, wala na tayong paggalang dito sa ating mga meron na nga, andyan na si Ombudsman. Kaya nga ito nga tanong natin kay Ombudsman eh. Kahapon, napanood ko yung press conference mo, Ombudsman, na sinasabi mo, nagpasampina ka na dito sa nangyari dito sa Senado. Problema. Ano problema? Yung aming process server ayaw na naman tanggapin sa Senate. Ha? Pero may notice na eh. Sinabi nga ni Alan Cayetano, dapat i-charge din si Matibag. Ibig sabihin, alam na nila na meron talaga silang suspension na. Pero ayaw nila tanggapin. Hindi ko sila naintindihan. Yun naman, Kasi sa akin, considered served na yan kahit hindi nila tinanggap. Ibig Kasi sabihin, may notice na sila. Ibig sabihin yung sinampina mo, yun sa press conference mo, isasampina mo lahat ng records. Makita mo lang yung facts. Ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin ng Senado? Paano nangyari yan? Parang Yung nga problema eh, no? Parang atake. Look at the attitude. Sergeant at Times yan. Alam niyo ba kung ano ang Sergeant at Times? Security guard na Senate yan eh. Meron lang siyang binigay na opisina na title na ganyan. Pero in the end, kung ano talaga ang trabaho niyan is to secure the Senate and to make sure that the rules are followed. Yun lang yun. Di ba? Ganun lang ba, sir? Yun lang yan. Okay. Para mag-warning shot ka sa law enforcement, you think that you are above the law. Nobody is above the law. I'm sorry. Kahit siya ay nagtatrabaho sa Senado. Kahit nagtatrabaho ka sa Senado, nobody is above the law. Alam mo, At saka ano yan, diba? Dahil kapag pinayagan mo naman yun. Pag pinayagan natin na ganyan-ganyan na lang, babaliwalaan nila ang NBI, babaliwalain nila at yung saka police. Hindi pa pwede yan. Palagi natin. Kasing bansa tayo. Parang bansa na rin sila pag palagi natin sinasabi, words have consequences. Kaya yung sinabi mismo ni Acting Osaa, si General Aplaska, yung kitang-kita sa CCTV, sana maibigay yun eh. Yung tungkol, maibigay. yung yung best. Isot nyo na yung mga best. Bakit are you under siege? Ano ba kayo? Basta yan kumpletohin ng investigasyon. Diba? Law enforcement yan. Kinakausap yan. Kailangan matignan. Kinakausap yan. Matignan. Pero Ombudsman, ito kasi meron lang nag-message sa akin, tuloy daw ba, kasi nabanggit mo yata sa isang press con mo bago lang tayo matapos, yung magpapile ka daw ng kaso ngayong Mayo. Kasi may nabanggit ka bang Mayo? O na kung matutuloy daw yung yung file second money laundering case. Money laundering. Against Martin Romualdez. Is being prepared. Malapit na. Malapit na. So ito yung sinasabi mo Mayo. Kong yung 61-page complaint. First draft. That's another matter. Mayroon pang, mas mabigat yun. Mas mabigat yun. Conspiracy to commit plunder. Which will involve everybody. Itong una. Senate and House. Senate and everybody involved. Malapit na yan. Kaya makapal. Conspiracy na yun. We will detail. May detalye yun, ha? May details yun. At saka yan ba, Ombudsman, meron tayong makikitang malaking isda rin. House and Senate nga eh. House and Senate nga. May malaking isda tayong makikita. House and Senate nga. Hindi ko yan. Hindi dilis yan, ha? Hindi. Ito, malaki. Nag-umpisa yan sa dilis, naging tawilis, ngayon maliputo na to. Maliputo na to. On that note, kakain na tayo maliputo. 10:30 na. Paalam tayo. 10:30 na, 10:30. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan de la Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Ito po si Boying Remulla. See you next week. Maraming salamat po. Ako naman po si Attorney Dudulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa executive session. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino! Sa ngalan naman ho ng ating mga kapartner, Senator J.B. Ejercito, na mukhang nasa caucus pa, si paring Pao Capino at Ambassador Teddy Boy Locsin. Ako po si Ed Davier. Nagpapasalamat sa pakikinig nyo sa executive session. This executive session is adjourned. Salamat po sa pakikinig sa executive session. Thank you. Facebook, salamat. Kauna-unahan sa Pilipinas.